Sa nakaraang video, tinipon ng prinsipe ang lahat ng mga village chief sa Fahilia para kausapin sila. Hinainan niya sila ng pagkain para ipakita ang kanyang concern sa kanilang teritoryo at para ipahiwatig na nirerespeto niya ang kanilang posisyon. Gayunpaman, sinigurado ng bida na malaman nilang siya na ngayon ang in-charge sa lugar na yun at hiningi na sana ay magtiwala lang sila sa mga ipapagawa nito kahit na hindi nila maintindihan bakit. Una nitong order na sana ay tanggapin nila ang mga slaves na dinala niya para maging dagdag residente sa kanilang mga villages. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik sa kwento, kausap ng bida si Seyna at tinanong nito kung ang hawak daw ng bida ay ang mga dokumentong ibinigay ng mga servants sa kanya. Pa-baby naman nitong sinagot na oo at may kailangan daw siyang ik-ek. Nung tinake-over niya daw ang lugar, nasa 10,000 ang populasyon nito pero ngayon nang chinek niya 9,651 lang daw sila. Kung isasama ang villagers na dinala niya, nasa 9,800 lang daw iyon. Tila nabawasan daw ang mga tao. Habang minamasahe siya ni Seyna, sinabi ng bida na sa blank period bago niya pa kinuha ang posisyon mula sa dating lord, bumaba nga daw ang populasyon. At ang bilang ng mga bagong silang ay sobrang baba din daw. Kaya naman, isa sa pinakamalaking problema din ng lugar ay ang poverty. Sa pera na kinita niya daw so far, kaya niya lang makapag-invest ng 450,000 na gold. Kung hahayaan niya lang ang sitwasyon nila ngayon, kakayanin daw nilang mag-survive ng 50 years. Sa isip-isip niya, naiinis ito dahil tila plinano ng mga nobles na hayaan siyang maghirap hanggang paglaki sa lugar na yon. Nais daw nila siyang patayin nang tinulak siya sa maputik na ekonomiya ng lugar. Inisip nitong too much daw ba ang farm work doon. Sagot naman ni Seyna na imposible daw. Na-bankrupt nga ang dating lord dahil prin-omit nito ang farming sa lugar. Kaya napaisip ang bida. Limited nga naman daw sa self-sufficiency ang agrikultura. In the end, ang sagot daw ba ay nasa pagkalakal ng mga specialties. Nagkaroon na ito ng mga idea kaya naman oras na para maisakatuparan ang mga plano nito. Unang-una daw ang daanan. Inisip nito na hindi stable ang ground dahil sa araw-araw na snow. Hindi daw properly maintained ang kalsada kaya iniisip nito paano kung maaksidente ang mga mangangalakal papunta doon. So ipinakita ang Fahilia's Road Construction Plan. Nang basahin ito ng isa sa mga chief, sinabi nitong nag-hire daw ang prinsipe at papasahurin daw sila ng tama. Considering daw ang sinabi ng prinsipe nung nakraan at dahil siya ang bahala sa gastusin sa construction, dapat daw ba nila itong subukan? Tila hindi pa din sila convinced pero susubukan nila. Nagulat naman sila nang makita ang mga bricks na Dynelever sa lugar. Sinabi ng isa na tila magiging big project ito kung susundin ang plano ng prinsipe. Sagot naman ng bida na okay lang daw kahit na mas tumagal pa ito sa schedule. Huwag daw silang mag-alala dahil babayaran niya sila kahit magkano pa ang gusto nila. Kaching, kuminang naman ang kanilang mga mata at nagpasalamat sabay sabing gagawin daw nila ang kanilang best. So sabi ng prinsipe, long live the bribe. Hay, iba talaga ang nagagawa ng pera. Natuwa naman ang prinsipe nang makitang ang lahat ay masipag na nagtutulong-tulong para maisakatuparan ang proyekto nila. Kung gusto mo daw makakain, kailangan mong magtrabaho yan ng isa sa hindi maipagkakailang katotohanan ng mundo. Tila naging success naman ang road construction, ngayon hindi na daw masakit sa puwet ang pagsakay sa bagon. Oras naman na daw para ararowan ang natitirang lupain. Ang second step ay ang iligtas ang nasirang teritoryo. May kausap ang bida na tila hindi makapaniwala sa sinasabi ng prinsipe tungkol sa pagtatayo ng kumpanya ng mga ngalakal. Tila hindi daw ito posible lalo na sa Fahilia pero sinabi ng bida na kung iuutos niya daw ito, shut up na lang daw siya at makinig sabay abot ng gold coins sa bag kaya naman napa yes your highness na lang ang lalaki. Sa ngayon, ang pinaka-main trading items daw nila ay ang mga araw-araw na pangangailangan ng mga residente doon. Kung magbibigay daw siya ng orders mula sa merchant company na ima-manage niya, hindi lang ang mga residente pati peddlers ay pupunta doon para makipag-trade. Dahil doon, meron na silang pangunahing ruta ng kalakalan. Ang huling hakbang ay ang iligtas ang nasirang teritoryo. Tinawag nito si Daemon at tinanong kung kaya na ba nilang gawin ito ngayon, sabay abot ng mga papel. Tinanong naman nito kung ang balak niya ba daw ay ang gumawa ng mga papel at tumango ito. Sa isip niya, syempre meron ding mga papel sa mundong iyon. Poor quality nga lang nagawa sa pag-steam at weave ng mga fibers.
Pero sa kanilang lugar daw, imported pa ang mga papel dahil walang may alam sa kanila kung paano ito gawin. Dahil doon, napakamahal daw ng papel kaya naman mga mayayaman lang ang nakakagamit nito. Nakita niya raw ang impormasyon na yun sa Royal Library. Kahit nga daw doon ay karamihan parchment paper ang gamit kung hindi naman talaga kailangang gumamit ng papel. Sumagot si Damon na mahalaga nga daw talaga ang papel at sa tingin niya makakatulong ito sa kanila kung makakagawa sila. Pero ang problema daw ay walang may alam kung paano ito gawin. So tinanong niya ang prinsipe kung alam nito. Sumagot naman itong, kung hindi niya raw alam paano syempre hindi niya na ito isasuggest diba? Worry naman ni Damon kung hindi ba daw sila magkakaproblema sa nag-i-import nito ngayon. Sagot ng bida na wag itong mabahala dahil bukod sa iba ang production method nila, ibang-iba daw ang quality ng gagawin nila. So masasabi mong tila ibang produkto ito sa kung ano ang meron sila. Pero naglabas ito ng listahan ng mga equipment na kakailanganin nila para magawa ito. Nang tanungin ang opinyon niya dito, na-amaze siya pero sinabi nitong tila hindi nila kakayaning gawin yun nang sila lang. Kung gamot daw yun, kayang-kaya nilang gawa ng paraan pero ang pag-develop daw ng makina ay ibang usapan na. Kahit daw ang mga blacksmith doon ay mahihirapan na makagawa ng ganong klaseng equipment. Gayunpaman, kung ang mga dwarves daw ng Royal Capital, posible daw ito sa kanila. Nagulat naman ang prinsipe nang sabihin nitong dwarf. Meron silang blacksmith shop sa Royal Capital at nakakatanggap daw sila ng mga komisyon. Bali-balita ngang kaya nilang gawin ang kahit na ano kahit na sophisticated pa na disenyo. Na-excite naman ang prinsipe at sinabing specialty niya ang paggastos. Kaya naman dali-dali itong kumuha ng ginto. Bigla naman siyang pinatigil ni Damon at sinabing kung akala niya mabibili niya lang sila gamit ang pera. Nagkakamali daw siya. Nagulat ang prinsipe na hindi nila gusto ang pera. Dahil daw sa kanilang pride, imbes na pera, mas gusto nila kumuha ng komisyon na makakaantig sa master craftsman. Nashock naman ang bida sa sagot nito at ipinabalik ang kanyang ginto. Dagdag ni Damon, kahit na request pa ito mula sa nobles, kung hindi daw nila magugustuhan, hindi daw itatanggapin ng mga dwarves. Inisip niyang dahil daw ba puro craftsman since birth sila kaya naman mas gusto nila kesa sa mataas na kita, ay ang chance na ma-utilize ang kanilang mga techniques bilang mas rewarding. Napaisip naman ang bida dahil dito. Sagot ni Damon na tatanungin niya muna ang isa sa mga dwarves na kakilala niya. At nag-agree naman ang bida. Kung ay sesend daw nila ang blueprint doon, siguradong magiging interesado ito. So iniwan niya ito kay Damon. Matapos ang ilang araw, sa blacksmith shop ng mga dwarves makikita ang leader nila na sinasabihan ang mga worker na huwag tatamad-tamad. Kung hindi daw sila magpo-progress ngayon, double ang trabaho nila bukas. Kaya sumagot ang mga ito ng opo. Dumating naman ang messenger ng letter mula sa prinsipe. At tila inexpect na ni Blacksmith Aiken na mula sa royal family ito kaya sinagot niyang, hindi ba daw binigyan niya na sila ng espada para sa batang prinsipe. Full of requests na daw sila hanggang next year kaya hindi niya na ito matatanggap. Ano na naman kaya daw na unreasonable na request ang meron sila ngayon? Sagot naman ng nagdala na hindi daw ito galing sa royal family kundi sa alchemist na pumunta sa kanila noon 10 years ago. Nakilala niya naman si Damon at nagulat ito na napunta sa Fahilia ang alchemist. Kahit daw hindi niya natignan siguradong useless daw ito. Pero nang buksan niya ang limb, na speechless ito at inutusan si Ben na siya muna ang in charge sa iba at nagulat naman ito dahil doon. Umalis siya at sinabing babalik matapos kausapin ang iba niyang mga kasama. Na-shock si Ben at napatanong ano kaya ang nilalaman ng liham at tila feeling nito at minaliit ang kakayahan niya. Kakaiba daw ang reaksyon ni Aiken sa normal. Ano daw kaya ang nakasulat doon at tila nag-iba ito? Malalaman natin sa next episode. Tatangapin kaya nila ang trabaho? At magiging trending din kaya itong bagong produkto na naisip gawin ng prinsipe. Sama-sama natin alamin sa next episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.